Hindi pwede. Ako, hindi maginhawa ang katawan ko ngayon. Ang pangalan niya ay Song Sheng-sheng. Sa nakaraang buhay, pinabayaan siya ng nakawalang kapatid na si Song Xiaoning. Iniwan ng matangkad at gwapong asawa niyang si General Fu Cheng. Sumama sa tinatawag na childhood sweetheart na si Shen Jishu upang tumakas. At ano ang nangyari? Si Shen Jishu ay isang walang kwentang lalaki, at si Fu Cheng ay sinamantala ni Song Xiaoning. Ang huling kapalaran ni Song Sheng-sheng ay talagang pinatay ni Shen Jishu. Pagdilat muli, si Song Sheng-sheng ay tila bumalik sa dekada 80, nabuhay muli sa katawan ng bida ng nobela na si Song Sheng-sheng, na siya mismo. Sinabi ng mga kasama sa opisina sa kanya, may dumating na kumuha sa kanya. Nang itinaas ni Song Sheng-sheng ang kanyang ulo, nakita niya si Fu Cheng. Nakatayo siya sa pintuan na may malamig na mukha, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Lumalakas na ang loob mo, nangangahas kang tumakas mula sa bahay. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Pumunta ka sa probinsya, para makasama ang iyong childhood sweetheart. Isang walang tiwalang babae. Ayoko, maghiwalay. Nanininig buong katawan si Song Sheng-sheng. Sa nakaraang buhay, dito nagsimula ang trahedya ni Song Sheng-sheng. Pagkatapos maghiwalay, niloko siya ni Shen Jishu. Sa huli, namatay siya sa kamay ni Shen Jishu. Muling mabubuhay. Hindi na siya mauulit pa. Bumalik sa Ningxie. Ayaw ko, hindi na ako babalik. Bumalik sa bahay, si Song Xiaoning ay nagkunwaring lumapit. Nais na suruan sina Song Sheng-sheng at Fu Cheng. Tiyak na sinasabi, nakita kong nakipagtagpo ang kapatid na babae kay Shen Jishu. Agad na umarap si Song Sheng-sheng kay Fu Cheng, na may lungkot na boses. Ako ang iyong asawa. Sinasabi nilang masama ako. Ibig sabihin, sinasabi nilang masama ka. Gusto mo bang tulungan ako? Ikaw na ang bahala. Patuloy na nag-aapoy si Song Xiaoning. Bayaw, nagnakaw siya ng lalaki. Dapat mo siyang sampailan ng mabuti. Matapos marinig ni Fu Cheng, hindi siya nagbigay pansin. Sa halip, niyakap niya si Song Sheng-sheng. Sabi niya na pagod na ang kapatid mo sa pamimili. Dadalahin ko siyang matulog ulit. Song Sheng-sheng ay nakangiti, habang matamis na tinitingnan ng kanyang asawa. Galit na galit si Song Xiaoning. Sa iyong yakap, pakiramdam ko ay ligtas ako. Yung ginawa ko kanina ay para lang mapanatili ang dangal. Mag-apply ako ng divorce sa organisasyon. Kapag naaprubahan nila, magpapasya kaming maghiwalay. Hindi ako nang-akit ng lalaki. Si Song Xiaoning ang nagsinungaling sa akin. Lubos nang nadismaya si Fu Cheng sa akin. Matibay na ang desisyon na maghiwalay. Hindi pwede. Kailangan kong magpakitang gilas, para mahalin niya ako. Si Song Sheng-sheng agad na ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Noon, hindi kailanman tinatanggihan ni Song Sheng-sheng na magluto para kay Fu Cheng. Pero ngayon, iba na ang lahat. Asawa, tikman mo. Naramdaman ni Fu Cheng na noon, hindi kailanman nagluluto si Song Sheng-sheng. Ngayon, pinipilit na siyang mapalapit, siguradong para lang makuha niya ang mas malaking bahagi ng pera niya pagkatapos ng hiwalayan. Hindi ka ba ayaw maghiwalay? Ngunit gusto niyang lumapit sa akin bago ang diborsyo, para makakuha ng mas maraming pera. Song Sheng-sheng, sasabihin ko sa'yo, nagkaroon ka ng relasyon habang kasal. Ni isang sentimo, hindi kita bibigyan. Ngunit kumagat siya, at nagbago ang kanyang tingin. Hindi ko akalain na ang galing mo palang magluto, dahil alam ni Song Sheng-sheng, na para makuha ang puso ng lalaki. Paano mo naman maisip ang ganyan tungkol sa kanya? Ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali, HMM. Kinabukasan, hindi sumuko si Song Xiaoning. Maaga siyang dumating upang mag-udyok. Talagang nag-aalala ako para sa'yo. Hindi umuwi ang bayo mo kagabi. Natulog siya sa kampo. Sobrang ayaw na niya sa'yo. Bakit hindi ka pa rin nakakaalis at nagdidiin sa diborsyo? Iniisip na kung hindi mawawala si Song Xiaoning na ito. Ang kasal nila ni Fu Cheng ay tiyak na babagsak din. Sa muling pagsilang, sa wakas ay nasa tamang isip na si Song Sheng-sheng. Ano bang ginagawa mo? Diretso mong hinayla si Song Xiaoning sa harap ng mga tiya. Song Xiaoning, mabait akong nagbigay sa iyo ng tirahan sa bahay ko. Kumain ka at uminom ka sa akin. Ayos lang. Pero ninakawan mo pa ang pera ko. Sino ang nagnakaw ng pera mo? Ikaw, pinaparatangan mo ako. Ngayon lang ba nag-isip? Mga kapitbahay, halika't tingnan niyo ito. Ang kapatid kong ito ay libre lang kumakain at umiinom sa bahay ko. Nagnakaw ka ng pera sa bahay namin. Hindi ako nagnakaw. Itong pera ay siya mismo ang naglagay sa bulsa ko. Basta't nakapagsisinungaling ka. Kaya mong gawin ang ganitong walang pusyang bagay. Talagang isang puting mata kang lobo. Sa huli, sa ilalim ng pagtuturo at sulyap ng mga matatandang babae, si Song Xiaoning ay mabilis na umalis. Pagkatapos ay inayos si Song Xiaoning. Diretsong pumunta si Song Sheng-sheng sa dorm ni Fu Cheng. Tumulong na ayusin ang kanyang gamit, at sinubukang makabuo ng anak niya. Hindi mo ba sinabing wala kang nararamdaman para sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na mali ka. Naging mag-asawa na tayo. Bubuhayin ko ng maayos ang buhay natin. Hindi ba't sinabi mo, wala akong puwang sa puso mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo.
Ginoo. Dapat naniniwala ka na ngayon. Totoo ang puso ko para sa'yo. Kalahating naniniwala, kalahating duda. Kailan ka pa maniwala dyan? Depende na sa susunod mong mas magandang performance. Anong klaseng mabuting asawa? Mag-alala ka, Pangulo. Nakita ko na, nakangiti ka pa. Song Sheng-sheng, sana'y magawa mo ang iyong sinasabi. Ikaw ay isang mabuting asawa. Kung gayon, ako ay isang mabuting asawa. Song Sheng-sheng, nabaliktad ka na. Nagmamalaki kang saktan ng iyong kapatid na babae. Song Sheng-sheng, nabaliktad ka na. Nang ahas kang saktan ng kapatid kong babae. Nagnakaw siya ng pera sa bahay namin. Hindi ba't dapat ko siyang saktan? Hindi ko siya ipinadala sa kulungan. Masyado na akong mabait sa kanya. Kung nagnakaw ako ng pera o hindi, alam mo sa puso mo. Sinasaktan mo ako, Naluluji. Ah, kayo pala ay nagdadala ng pera. Anong iba pa? Dala ba kayo ng regalo? Siya ay tanging anak-alaga mo lang. Bakit palagi mong pinapaboran siya? Gusto ko rin sanang paboran ka. Pero si Xiaoling ay masunurin at maalaga mula pagkabata. Kung ikukumpara sa kanya, sapat ka ba? Mabait at maalaga. Nagpapanggap lang siya. Nagsasabi ng ilang salita na nagmamalasakit. Akala mo totoo na. Talagang isang hanggal. Ikaw. Nakakasama sa kalusugan ng galit. Huwag mong pansinin siya. Nagpapanggap lang. Nakakainis. Nakapasuka. Halos isuka ko na. Sinasabi mong nasaktan kita. Hindi rin kita nakita. Nakulang ang braso o binti. Nasaktan sa likod. Syempre, hindi mo makikita. Kung kailangan kong magbayad, ayos lang. Habarin mo ang damit mo. Hayaan mong tingnan ko ang sugat. Nanay, hindi ba't ito'y pang-aabala? Nag-asawa ka ng isang general, kaya't nagiging masungit ka na. Bilang isang ina, kailangan kitang disiplinahin ngayon. Anong balak mo? Manugang. Disiplinahin ko siya. Si Song Sheng-sheng ay aking asawa. Kung may dapat disiplinahin, ako ang dapat gumagawa, bayaw. Nagnanakaw na siya ng lalaki sa labas. Bakit mo siya pinagtatanggol? Palagi akong may ayaw. Sa mga tsismoso. Ayaw mo na ba sa dila mo? Umalis ka. Huwag ka nang magsalita. Tara na. Tara. Ayos lang ba? Ayos naman. Hindi ko inasahan na ganito ang pagprotekta ni Fu Cheng sa maliit na babaeng iyon na niloko si Song Sheng-sheng, tiwala ng bayaw, kaya hindi siya nakipaghiwalay sa kanya. Kailangan kong maghanap ng paraan para maipakita ang kanyang tunay na anyo, para itapon siya ng bayaw na parang basura. Itapon siya. Oo. Sheng-sheng. Nasa bahay ka ba? Sheng-sheng. Ang boses ni Shen Jishu. Sheng-sheng. Bakit siya dumating? Bakit ka nandito? Naghintay ako sa iyo sa kapital ng probinsya ng ilang araw. Hindi pa rin kita nakita. Naiinis na ako. Sama-sama tayo. Tumakas tayo. Mukhang magalang at maayos. Pero sa totoo lang, basura ka. Tumakas tayo. Nangangarap lang. Habang hindi pa nandyan ang asawa mo, umalis na tayo. Song Sheng-sheng. Ayaw mong tumakas kasama ako. Ako. Siyempre, gusto ko. Sheng-sheng. Ayaw mo bang tumakas kasama ako? Ako. Siyempre, gusto ko. Ano ito? Dumating ka lang masyado ng mabilis. Hindi pa handa ang tao. Ano bang dapat ipaghanda? Pera, mga kupon, mga rasyon, lahat ng mahalaga, dadalhin ko. Walang iiwan kahit isang piraso para kay Fu Cheng. Kung hindi, ganito. Alas 7 ng gabi, nasa maliit na gubat sa bahay ko. Hintayin mo ako. Dala-dala mo na ba ang pera? Lahat ng ari-arian ng Fu Cheng. Nandito na lahat. Ang galing naman. Tara na. Kuya sa asawa ko, may nangyari. Ang kapatid kong babae at ang kanyang childhood sweetheart ay tumakas at dinala pa ang iyong pera. Ano? Kailangan talagang mahuli si Song Sheng-sheng.
Jishuge, palagi kang naiisip ng kapatid ko. Gusto niyang tumakas kasama ka. Ngunit hindi siya makapunta sa iyo. Hindi ka rin pwedeng maghintay lang. Ibig mong sabihin, pupunta ako sa kanya. Song Shengsheng, patay ka na. Maghintay ka lang na mahuli ni Fu Cheng, at makikipaghiwalay sa iyo. Si Fu Cheng ay single na. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pakasalan siya. Shengsheng, umalis ka na. Dahan-dahan. Song Shengsheng, ito ang sinabi mo sa akin, na dapat nating pagbutihin ang buhay. Ito ang sinabi mo sa akin, na dapat nating pagbutihin ang buhay. Ate, si Bayaw ay tapat na tapat sa iyo. Ganyan mo siya binabayaran, at nakipag-alis ka sa ibang lalaki. Wala ka na bang hiya? Song Xiaoning, ikaw, ano ka ba? Isara mo na ang bibig mo. Bayaw, ito na si Song Shengsheng. Nagnakaw ng iyong yaman, at may ebidensya ng pagtakas sa isang estranghero. Sinubukan kong maniwala sa iyo, ngunit labis akong nabigo sa iyo. Hepe, mali ka. Hindi pa namamatay, hindi pa umiiyak. Anong-anong basag na papel? Boss, hindi ko plano ang pagtakas. Ang dahilan kung bakit ako kasama sa Shen Jishu dito sa lugar na ito, para ipakita sa'yo kung ano talaga ang ugali ni Song Xiaoning. Kuya, hindi ako kasali dyan. Song Shengsheng, huwag mong akalain na hindi ko alam. Itinago mo ang pera, di ba? Ito. Ano ito? Hindi nahanap ang pera, natutunan ng aso sa tae. Tanga. Sobrang nakakadiri. Shen Jishu, ang taong ito ng leader, ay pinakaayaw ang mga sinungaling. Kung manggahas kang magsinungaling, sa harap ng leader, ang magiging resulta. Naiisip ko lang, nanginginig ang anit ko. Ginoo, aaminin ko ng buong puso, lahat ay utos ni Song Xiaoning, na pinilit akong tumakas kasama si Shengsheng. Pangalan ay Shen. Nagsasalita ka ng kalokohan. Pinapayagan ba kitang magsalita? Sino ang mga Shengsheng? Ikaw, ang asawa mo. Alam mo ba? Magaling ang palo. Ginoo, ang galing mo. Si Song Xiaoning, huwag mong akalain na hindi ko alam. Iniisip mo ba kung ano? Gusto mong akalain nagkakamali ang amo ko tungkol sa akin. Nahiwalayan kami. Gamitin mo ang pagkakataon para umangat. Napanaginipan mo lang. Sa buhay ng amo ko, tanging ako lang si Song Shengsheng ang lalaki niya. Ang bayaw ko ay isang napakagaling na tao. Isang mabuting lalaki. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Pangulo. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Ako at si Song Xiaoning. Sino ang hindi karapat-dapat sa'yo? Si Song Xiaoning. Ako ang iyong bayaw. Ikaw pa ang nagsusumamong gumawa ng masama sa akin. May mukha ka pa ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit na hindi ako kasal, hindi ko pa rin pipiliin ang katulad mo, na puno ng mga plano, bayaw. Sobrang gusto kita. Kaya nga ako nagkamali. Umuwi ka. Shen Jishu. Sa buhay kong ito, ako ay magiging asawa ng leader. Mabuti pang mawala na ang pag-asa mo sa akin. Shengsheng, anong tawag mo sa akin? Hindi ka pa rin nakakain ng tama. Umalis ka na. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Tungkol sa akin, tunay ang puso ko sa'yo. Siya ang tunay mong tao. Song Shengsheng, kung hindi mo napansin, ang masamang balak ni Song Xiaoning. Ngayon ba ay, nakaalis ka na kasama si Shen Jishu? Siyempre hindi. Ibinigay na sa iyo ang katawan niya. Bakit hindi ka pa naniniwala sa kanya? Sabi ko na nga. Tingnan natin ang iyong gagawin. Sa wakas ay naniwala siya sa akin. Sumpa, nang lumitaw si Shen Jishu, nagsimula na naman siyang magduda. Ang lalaking ito ay sobrang mapaghinala. Boss, hintayin mo ako. Parang na-spray ng pa ako. Bakit ang careless mo? Sobrang dilim dito. Hindi ko makita ng maayos. Ang sakit, yakapin kita. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit ka umalis ng ganyan? Pinaiiwan mo akong matulog mag-isa. Ako ang asawa niya. Bakit ako ang pinapabayaan mong matulog mag-isa? Meron na.
Ano nangyari? May daga sa bahay ng leader. Natatakot ako. Nasaan? Dito. Nasa aparador. Mali ang nakita mo, di ba? Ang aking boss na asawa. Kailangan ka ng tao. Hindi naman nasaktan ang iyong paa. Pinabayaan akong mag-isa sa bahay. Ang nasaktan ay ang puso ng tao. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mo? Kailan mo ba titingnan ang performance ko? Siya at si Shen Jishu. Marahil talaga wala namang masama. Song Xiaoning, ang kapal mo. Akala ko tinutulungan mo ako. Hindi pa ako nagsasabi na kasalanan mo ang pagsasabi mo sa iba tungkol sa akin. Nainis na ang asawa mo. Ako, sige na. Ang gusto mo si Song Sheng. Ang gusto ko naman ay ang bayaw ko. Ano ang unahin natin? Paghiwalayin sila. Pero parang ayaw ni Sheng sa akin. Kung ikukumpara sa bayaw ko, malayo pa ang lalakarin mo. Bigla siyang nagbago ng isip, normal lang yun. Pero isipin mo, kung maghihiwalay sila ng asawa ko, siguradong babalik siya sa akin. Kasi ikaw naman, ay isang edukadong kabataang manggagawa, may paraan ka ba? Hayaan silang magdiborsyo. Bakit mo ako dinala dito? Gusto kong dalhin ka para pumili ng tela, para makagawa ako ng damit para sa'yo, sa loob ng maraming taon ng kasal. Bakit hindi ko alam ito? Marunong ka palang gumawa ng damit, hindi mo pinaniniwalaan ang aking kakayahan. Karamihan sa iyong mga nagawa sa mga nakaraang taon, ay sobrang pangit. Ang dati ay dati, ngayon ay ngayon. Ginoo. Tinitiyak mong magbabago ako, at aalagaan kita ng maayos. Mukhang talagang gusto niyang magbago. At makasama ako sa magandang buhay. Pumunta na tayo para sa tela. Tapos na ang malaking proyekto. Hintayin ang tamang panahon. Kapag sinuot ni Fu Cheng ang damit na ito, tiyak na titingnan niya ako ng may paggalang. Shen Jishu, nang isuot mo ang kamiseta na ito, ang hitsura mo ay mas masigla. Ang ganda ng damit na ito. Sino ang gumawa nito para sa'yo? Huwag na huwag mo. Ipaalam sa bayaw mo. Hindi naman siguro si ate ko, no? Nasa Supply and Marketing Cooperative si Song Sheng. Nabili na tela, kasing kulay ng suot niya. Song Sheng. Paulit-ulit mong sinasabi, nagagawan mo ako ng damit. Akala ko ay para, sa maliit na puting mukha na ito. Boss, bumalik ka na, Song Sheng. Akala ko magbabago ka na. Hindi ko inasahan na hindi ka tapat, puno ng kasinungalingan. Pinapaligaya mo ako. Ako. Paano ako naging hindi tapat? Nagsisinungaling ka pa rin. Suot ni Shen Jishu, yung damit na binigay mo sa kanya. Yung polo na suot niya. Yung tela na ginamit, binili mo sa kooperatiba. Kung hindi ikaw ang gumawa, sino ang gumawa? Talagang hindi ko siya ginawa ng damit. Song Sheng. Sobrang nabigo ako sa'yo. Kung ganito ka kaimportante sa kanya, susuportahan ko kayo. Ginoo. Sir, nagkamali ka ng pagkaintindi sa akin. Ang tela na ginamit ni Shen Jishu para sa damit, ginamit ko yung binili ko. Ano ang nangyayari? Sheng. Nagtalo siya sa boss. Bakit bigla na lang? Niyang pinapanta ako sa bahay niya. Hindi ba ito halata? Nagtagumpay ang plano natin. Inutusan ka niyang pumunta sa bahay niya. Gusto kong bumalik sa iyong mga bisig. Totoo yan. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang hindi pumunta. Sasama ako ngayon din. Narito na ako. Tara, doon tayo sa loob. Okay. Pumasok ka. Tia Zhang.
Bakit ka nandito? May malaking problema. Ang asawa mo at isang estranghero ay nagkikita sa bahay mo. Bumalik ka agad at tingnan mo. Yung sinasabi mong wild man, si Shen Jishu, di ba? Pumunta ka na kay Sheng Sheng, ang asawa mo at yung wild man, natutulog sa kama mo. Kaya mo pa yan tiisin. Ano? Sobrang walang hiya naman niya. Sheng Sheng, bakit hindi ka nagsasalita? Anong sinasabi? Pinapanta mo ako sa bahay mo, para lang sabihin sa akin, na gusto mong makipagbalikan sa akin. Ngayon, matapos mong maghiwalay kay Fu Cheng, magtiwala ka lang, mamahalin kita sa hinaharap, Shen Jishu. Gusto mo bang tumingin sa salamin? Ayaw ko sa kapitan, gusto kita. Hindi ako bobo. Tinatanggap ko iyon, hindi ako kasing galing ni Fu Cheng, pero ayaw na niya sa'yo. Sino ang nagsabi niyan? Hindi ba't gusto niyang makipaghiwalay sa'yo? Walang ikaw na nagmamanipula sa likod. Nagmamahalan kami. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong aminin, di ba? Tanggalin mo ang kamiseta ko. Sheng Sheng, pakita mo sa akin. Tanggalin mo na. Song Sheng Sheng. Putang ina, bakit siya dumating sa ganitong oras? Song Sheng Sheng, hindi pa tayo divorced. Naglakas loob ka pang makipag-ugnayan sa kanya sa bahay. Hindi ko ginawa, nagmamatigas ka pa. Song Sheng Sheng. Nakita ito ng leader mismo. Hindi mo ba, maamin ng buong puso? Pero ganun talaga. Sino ba ang gustong sabihin sila ay malandi? Anong tawag mo sa akin? Malandi. Puno ng kalokohan. Tama bang saktan mo ako? Nakipagsabwatan ka kay Shen Jishu para ipahamak ako. Hindi ba dapat lang nasaktan kita? Sino ang nagtakip sa iyo? Ginoo. Si Song Sheng Sheng ay nais lumabas ng damit ni Shen Jishu. Ito ay nakita mo mismo. Ginoo. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag. Gusto kong makita. Paano mo gustong patunayan ang sarili mo? Shen Jishu. Tanggalin mo ang jacket mo. Ito. Mas mabuting makinig ka sa kanya. Mahal. Nakipagsabwatan siya kay Song Xiaoning. Nagpanggap siya sa harap mo. Gusto kong magkamali ka ng isip. Itong kamiseta ni Shen Jishu. Ako ang gumawa. Para paghiwalayin tayo. Song Xiaoning. Tama ba ang sinasabi ko? Tama para saan? Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng kamiseta. Pero alam ni Shen Jishu. Sheng Sheng. Yung kamiseta na ito, ikaw mismo ang gumawa para sa akin. Sabi mo pa na isang buong gabi kang nagtrabaho. Namutla ang mga kamay mo. Kaya dapat ko itong pahalagahan ng gusto. Sabi ko na nga, hindi ako magtataka. Hindi ka natulog kahapon ng gabi. Tingnan mo, nagmamadali ka na naman. Kahapon ng gabi, gumawa ako ng damit mo ang gabi. Pero hindi ko ito para sa kanya ginawa. Para sa iyo ko ito ginawa. Akala mo ba bobo ako? Nagseselos ang aking lalaki. Talagang may kaunting katangahan. Ginoo, ito, ang aking ginawa kagabi. Kasabay nito, ito rin ang regalo ko sa iyo. Ginoo. Huwag kang maniwala sa mga pag-ulong niyang pangako. Ang totoo ay, nag-aalala siya na madiskubre, kaya ginawa niya ang dalawang bagay magdamag. Isang ibinigay kay Shen Jishu, isa naman para magpanggap. Nililinggang ka. Akala mo ba, sigurado na akong mananalo, may paraan akong patunayan. Itong kamiseta ni Shen Jishu. Hindi ko ito ginawa. Paano mo ito mapapatunayan? Ang Zhang. Ginoo. Kahapon ng gabi nakita ko, si Song Xiaoning ay tahimik na nakatingin sa bintana, habang pinapanood si Sheng Sheng na gumagawa ng damit, at nagsusulat sa kanyang kwaderno. Song Xiaoning, ano bang ginagawa mo? Kumuha ka ng maliit na kwaderno at unti-unti, isinusulat ang mga hakbang. Sa paggawa ko ng damit, sinasabi mo ba? Ang suot ni Shen Jishu ay gawa ni Song Xiaoning. Tama. Song Sheng Sheng, huwag mo akong suruan dito. Na makakaapekto sa magandang imahe ko. Ayaw umamin. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, di ba? Kahit na ang mga tela ninyo, at ang paraan ng paggawa ng damit, ay pareho lang sa akin. Ngunit, hepe, kung ang dalawang damit na ito, ay gawa, ng iisang tao, kaya ang kanilang paraan ng pananahi, dapat ay pareho rin. Tama. Ginoo, subukan mong tingnan. Isang piraso na maayos ang tahi. Hindi ginawa ng iisang tao, Song Xiaoning at Shen Jishu. Inakusahan ninyo si Song Sheng Sheng. Song Sheng Sheng, bakit ang galing mo sa pananahi? Sobrang pangit lang sa'yo, kaya't lumalabas na magaling ako. Song Xiaoning.
Paulit-ulit mo. Pinapagitna ang relasyon ko sa kapatid mo. Talagang masama ang intensyon mo. Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon, kung mauulit mong pumunta sa bahay ko, huwag mong sisihin ako kung hindi kita papansinin. Dalhin mo si Shen Jishu at umalis na tayo. Pasensya na, talaga. 对不起， Ako ang nagkamali sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Boses. Magdamag na gumagawa ng damit para sa sarili kong lalaki, pero hindi pa rin ako pinagkakatiwalaan. Hepe. Sincero ako, na makasama ka sa buhay, pero ikaw, paulit-ulit na nagtitiwala sa iba. Naiintindihan mo ako, sobrang nalulungkot ako. Ako ang may kasalanan, nangangako ako, walang susunod na pagkakataon. Huwag ka nang umiyak, okay, tawagin mo akong asawa, asawa. Patawarin na kita. Parang ang mukha mo ay tulad ng panahon sa Hunyo. Biglang magbabago. Gusto mo bang halikan ito kahit minsan? Gabi ng pagtatalo. Hanggang ngayon masakit pa rin ang likod ko. Pakiusap, patawarin mo na ako, pakawalan mo na ako. Uuwi na ako ng maaga mamaya gabi. Sasama kita. Sige, umuwi na tayo. Ang dami ng tao. Umalis na sila. Pangulo, ang ganda ng kamiseta mo. Bago mo ba ito binili? Gawa ng asawa ko. Ang husay naman ng kamay niya. Pangulo, talagang swerte ka. Matalino at magaling ng asawa ko. Sige po, mauna na po ako. Sige po. Sa paggawa lang ng damit, ang talino mo na. Kung sa akin lang, sa talino ko lang. Mag-aral sa kolehiyo. Hindi ba't napakadali lang nito? Mag-aral sa kolehiyo. Bumalik na ang pagsusulit sa kolehiyo ngayong taon. Ito na ang pagkakataon ko. Kung makakapasa ako sa kolehiyo, maaari kong ipakita ang aking kakayahan, at makaalis. Hindi lang makakatulong kay Fu Cheng, baka hindi nga, makagawa pa ako ng isang malaking negosyo. Oo, gawin natin ito. Ngayon ang pinakamahalaga ay manghiram ng libro. Si Ma, ang kanyang anak na babae ay nag-aral sa mataas na paaralan. Maaari kong hiramin ang libro mula sa kanya. Tita Ma. Si Yuyo ay nagbabasa ng high school na libro. Nandito pa rin sa bahay, di ba? Gusto ko sanang hiramin para makita. Si Song Shengsheng, sa pangkalahatan, tamad kumain at tamad magtrabaho. Di talaga siya pang magbasa. Bakit biglang naisipan niyang magbasa? Sabi nila, may kasintahan siyang childhood sweetheart. Mukhang isa siyang zaking. Sinasabi ko lang. Napakabait sa'yo ni Direktor Fu. Huwag mong kalimutan itong pahalagahan. Huwag dahil sa zaking. Masayang-masayang si Direktor Fu. Tita Ma. Nanghiram ako ng libro para sa sarili ko. Hindi manghihiram. Ma. Mas mabuting mag-isip ng ibang paraan. Sheng, dumating ako para dalhin ang libro mo. Paano mo nalaman na kailangan ko ng libro? Dahil tayo ay may koneksyon. Totoo ang sinasabi mo. Nakita ko mismo, na nanghiram ng libro si Song Shengsheng sa kapitbahay. Maari bang ito ay isang kasinungalingan? Bakit siya nag-aaral at nagbabasa? Hindi ba't para maging karapat-dapat sa'yo? Tama ba? Ngayon, isipin mo ito. Ano ba ang gusto kong gawin ngayon? Gusto mong sabihin sa akin. Sa totoo lang, palagi mo akong nasa puso, at gusto mong pasalamatan ako sa pagbibigay ko ng libro sa'yo. At meron pa, gusto mong sabihin sa akin, na nagbabasa ka at nag-aaral, para mas maging karapat-dapat sa akin. Lahat ng ito ay mali. Ano ang gusto mong gawin, ngayon? Gusto kitang saktan, sobrang yabang mo. May sinasabi, pag-usapan natin ng maayos. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sabi ko na. Batang ito. Bingi ang mga mata. Buwis buhay. Makikita kita muli.
Sino ba ang may pakialam sa bagay mong ito? Unang Asmondas. Tikman mo. Masarap. Natikman ko na. Masarap kaya binili ko para sa iyo. Boss, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Hey, binibigay ko ang pagkakataon mo. Kumusta ang lasa? Niluto ng asawa ko, lalong espesyal ang amoy. Sagot mo, perfect score. Ngayon, dumaan si Shen Jishu sa bahay natin. Paano mo nalaman? Paano mo nadala ang kanyang sirang libro? Pabalik. Itong si Shen Jishu, hindi ko alam kung saan niya narinig. Ang tungkol sa pagpapahiram ng libro. Dumating siya ngayon para ibigay sa akin ang libro. Pero pinagsabihan ko siya. Nakuha ko ito para sabihin sa'yo. Ang mga bagay mo ay akin na, kaya may karapatan ako. Gawin ang gusto ko sa mga librong ito. Bakit ka tumatawa? May mali ba sa sinasabi ko? Walang mali, tama ang sinasabi mo. Bakit bigla kang naisip ang magbasa? Noong araw na iyon, sabi ni Tia Lee na matalino ako, di ba? Sa tingin ko rin na medyo matalino ako. Kaya hindi ko pwedeng sayangin ang matalinong ulo ko. Gusto kong matuto pa ng mas marami, para mas magustuhan ako ng boss. Kahit na wala kang alam o meron, gusto kita talaga. Ngayon, sobrang pinapahalagahan ng bansa ang talento. Kapag naibalik na ang college entrance exam, siguradong makukuha ko ang unang batch. Kakayanin kong makaalis mag-isa, makapagtayo ng sariling negosyo. Kaya kung magpakitang gilas mag-isa, talagang nakakabilib ka. Tama nga. Sabi mo, malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo. Gusto mo bang sumali sa pagsusulit? Gusto kong pumasok sa kolehiyo. Ang galing-galing mo. Siyempre, ayokong maghuli ng sobra. Hindi ko inasahan. Kailangan kong magkaroon ng isa. Naging asawa ng estudyante sa kolehiyo. Hindi pa ako nakakapag-exam. Naniniwala ako. Kaya mo yan. Gising na. Lahat ng ito ay kailangan ko. Salamat, Ginoo. Pakisigurado, Ginoo, ipinapangako kong tatapusin ang misyon. Makakapasa sa kolehiyo. Mabuti ka sa akin. Si Song Sheng na batang ito, noon, paminsan-minsan, ay nagdadala ng pera sa bahay. Matagal na itong nangyari. Wala akong nakitang kahit sentimo. Hindi marunong gumalang na bagay. Huwag mag-alala, Mama, may paraan ako, para makuha niyang bumalik sa bahay. Anong paraan? Song Sheng, may oras ka pang mag-aral. Simula nang mabuli si Mama sa bahay mo, hindi ka na makapag-focus. Nagalit at nagkasakit ng malubha. Hanggang ngayon ay nakahiga sa kama. Nagpapanggap na may sakit. Paano mo nasabi yan? Nakapag-asawa na, kaya hindi na alintana ang pamilya, di ba? Ninakaw na ng aso ang iyong konsensya. Kung hindi ako makakabalik kahit isang beses, baka si Song Xiaoning ay nagkakalat sa baryo ng masamang balita tungkol sa akin, na pinapahiya ako. Kahit na hindi ko ito pinapansin, kung ano ang sinasabi ng iba, pero kung maapektuhan si Fu Cheng, hindi ito maganda. Ang kanyang problema sa asal, ay direktang makakaapekto sa trabaho. Naiintindihan ko na, babalik ako mamaya. Tandaan mong magdala ng pera, mas marami, mas mabuti. Hindi ba't anak ni Lo Song yan? Si Song Sheng ba? Narinig kong nag-asawa siya ng isang general. Hindi maayos ang pamumuhay. Nagtatalo ang boss at siya tungkol sa diborsyo. Walang hiya talaga. Nawala ang dangal ng pamilya Lao Song. Dahil sa kanya. Masakit. Nandito na ako, Sheng. Sa wakas, nakabalik ka na. Sa dibdib ni Mama, palagi siyang masakit. Gusto niyang magamot ang kakaibang sakit na ito, pero kailangan ito ng maraming pera. Dalhin mo na ang pera. Dala ko na, ng mabigat.
Mabigat. Siguradong maraming pera ito. Tingnan mo, yung mga pera dito. Sapat na ba ito para sa gamutan mo? Sapat na, sapat na. Bakit ito ay mga ladrillo? Song Sheng, gusto mo ako? Ngayon ka na ba? Parang mas masila ka na, di ba? Walang utang na loob ka talaga. Bakit kita inalagaan ng todo? Ako ang nanay mo. Hingin mo pa ng pera. Sobra na ba? Song Sheng. Ilagaw mo pa ang pera ng nanay mo. Nasasaktan ka ba? Tinitingnan mo ang sarili mong bayaw. Pero di mo naman nakitang nasasaktan ka. Ikaw, paano? Lumabas ka dyan. Mga kababayan, bigyan niyo ako ng hustisya. Mga kababayan, bigyan niyo ako ng hustisya. Palagi nang naghahanap ang nanay ko ng pera. Para makatulong sa pamilya niya. Halos mauubos na ang bahay namin. Gusto ng asawa ko na maghiwalay kami. Sobrang hirap ng buhay ko. Ayaw ko nang mabuhay. Si Song Sheng ay gustong magpakasal. Nalaman namin na dahil dito pala, ang pamilya ni Lao Song ay sobrang hindi makatarungan. Ginagamit nila ang anak nilang babae bilang kasangkapan para kumita. Hindi namin inakalang si Sheng ay ganito kahirap. Noon, nagkamali tayo tungkol sa kanya. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Kinuha ng pamilya ko ang lahat ng pera ko. Bakit ganito kahirap ang buhay ko? Kung magbabalat kayo ka, pupunitin ko ang bibig mo. Mga kababayan, nakita niyo na ba? Ganito talaga ako pinalo ng nanay ko. Hindi lang pinalo, minumura pa. Inay, kung hindi mo ibabalik ang pera, ibalik mo sa akin. Ngayon ay sasalubungin ko na lang ang kamatayan. Inay, ibalik mo na ang pera. Bitawan mo na ako, nanay ni Sheng. Ganito ka ba maging nanay? Gusto mong pilitin ang anak mong babae na mamatay sa stress. Bilis, ibalik mo ang pera. Agad, ibalik mo ang pera. Ibibigay mo sa kanila. Sobrang-sobra na talaga. Ibabalik ko. Mama, hindi mo siya pwedeng bigyan ng pera. Kung hindi ko siya bigyan, masisira ang pangalan natin sa baryo. Magiging usap-usapan tayo. Huwag nyo nang kunin lahat. Mas malaki pa ang binigay ko sa inyo dati. Mas marami pa yon kaysa ngayon. Patay na bata. Gusto mong lokohin ang pera ko. Ngunit sa huli, ikaw lang ang nahirapan. Nakuha ko na ang pera. Panahon na para umalis. Kuya, magaan lang. Kapag may susunod, wala akong pakialam kung sino ka, babae ka man o lalaki, sasaktan pa rin kita. Sir, bakit ka nandito? Bakit hindi ka nagsalita? Bumalik ka sa bahay ng nanay mo. Nakita na, nagkunwari ang nanay ko na may sakit, kung hindi ako bumalik para tingnan. Ay, tiyak na, babatukan ako ng mga tao sa baryo. Kaya kailangan mo ring maghintay na makabalik ako. Sino ba sila? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Kung sakaling may mangyari, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Naiintindihan ko na. Magtitiwala ka, sir. At kahit na may mangyari, ibang tao ang may problema. Tinitiyak ko, hindi na ako muling gagawa. Naging dahilan ito ng iyong pag-aalala. Tandaan mo ang sinabi mo. Sino po ang tinutukoy? Si Fu Cheng ay nanay. Kailangan mo makipaghiwalay sa babaeng may apelyidong Song. Napakahirap ng trabaho ng leader kamakailan. Kailangan kong bumili ng karne para sa kanya. Magpahinga ka ng mabuti. Ikaw, masamang babae. Pinahirapan mo ang anak ko. Ngayon, kung hindi kita palalayasin sa bahay, sayang ang kalahating buhay ko. Sobrang inis ako. Nanay. Nasaan yung babae? Nanay. Bakit ka nandito? Papalatin mo yung masamang babae. Gusto kong makita siya. Sabi niya, umalis siya. Siguro nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Fu Cheng, bakit hindi ka pa naghiwalay? Nanay. Nagkakamali po kayo, nanay. Sheng, nagkakamali. Nagtanong na ako sa ilang tao. Sabi nila, siya'y malandi. Sino-sino ang mga iyon? Isa-isa kitang ini-interrogate. Ikaw. Bakit hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan, anak? Sinasabi ko sa iyo, katatapos lang ng daan papunta sa bahay mo. Nagalit ako, nakaatake na ako sa puso. Buti na lang nakilala, isang mabait na dalaga. Sinalba niya ako, kung hindi.
Hindi ka na makikita ng nanay mo. Ayos na, nanay. Kamusta ka na ngayon? Ano na? Kung maghihiwalay ka, hindi na ako magkakasakit kailanman. Kung hindi ka maghihiwalay. Ngayon, magkakasakit na ako agad. Nanay. Sabi-sabi, mabuting manugang siya. Bakit nga ba hanggang ngayon? Masyado na akong nababaliw. Ikaw pa ang nangangalaga sa kanya. Saan siya pumunta? Sinasadya ba niyang umiwas sa akin? Sinasabi ko sa'yo, ngayon. Itatapon ko na ang mga gamit niya. Lahat ng ito. Nanay. Nanay. Itong damit, naamoy ko pa. Ang amoy ng ibang lalaki. Nakakadiri talaga. Nanay, sobra na ito. Ang pag-akit sa ibang lalaki ay nararapat na parusahan. Bumalik siya. Kaya pinatalsik ko siya. Umalis na ako. Ikaw yun. Kilala mo siya. Kanina lang, siya yung babae. Nilinis ninyo ako. Aling, anong nangyari? Umaatake ang sakit sa puso ko. May gamot ako sa bulsa. Sa bulsa. Mas mabuti na ba? Tulungan mong bumangon si Lola. Binibini. Hindi ka ba matatakot na mapag-alitan si Lola? Matatakot. Pero noong oras na yon, sobrang delikado. Kung hindi kita tutulungan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Talagang mabuting tao ka. Kung hindi dahil sa'yo, Lola, baka wala na siya. Ito ang dapat kong gawin. Walang anuman. Kung okay ka na, ayos na ako. Aalis na ako. Salamat. Walang anuman. Ang ganda mo. Mabait ang puso. Kung ikaw ang magiging biyenan ko, sana ikaw na. Bakit nandito ka? Kakilala mo si Kucheng. Ang swerte naman, ako ang kanya. Anong nangyayari? Sabi nga ng kasabihan, huwag ipagsabi ang kahihiyan ng pamilya, pero ikaw ang aking tagapagligtas. Kilala kita. Asawa ng anak ko. Nagmamalikmata. Ikaw ang ina ni Kucheng. Nanay. Magandang araw. Ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Nanay, ito ang iyong manugang. Song Sheng. Ito. Nanay. Mabuti ang relasyon ko sa boss. Paano ako magkakaroon ng kalokohan? Naniniwala si Mama sa mga chismis. Naiisip na niloloko mo ako. Mama, tingnan mo, mukha ba akong ganong tao, na magkakaroon ng kalokohan? Mama, alam ko na ang pinaka-importante sa iyo ay ang pagkatao. Si Sheng ang nagligtas sa iyo, ibig sabihin, maayos ang kanyang pagkatao. Paano magiging tapat ang isang tao, kung siya'y nangangalunya habang kasal? Tingnan mo ito. Matanda na ang mama. Sinasabi nila, naniniwala ako. Anak na babae, huwag mong masyadong dalhin sa puso. Matanda na si nanay. Walang problema. Ngayon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Di ba? Naayos na lahat. Mabait at maunawain. Kinuha ka ni Kucheng. Talagang nakakuha ka ng magandang pagkakataon. Sa hinaharap, kung may mga manugang, na may ibang tao na mang-aapi sa'yo, o may sinasabi sa'yo na masama, sabihin mo lang kay Mama. Si Mama ang baalang umayos. Ayos. Salamat, Ma. Halika. Kucheng Sheng. Kayo ng dalawa ay dito na matutulog ngayong gabi. Kayo ng dalawa ay magporsige. Naiintindihan ba? Isang pag-unawa lang ang kailangan. Sige lang, anak, laban lang. Ano ang ibig sabihin ng nanay? Anong ginagawa mo? Gusto na ni nanay na may apo, asawa. Maaari mo bang tuparin ang kagustuhan ng matanda? Hindi pwede. Hindi pwede. Ayaw mo. Gusto ko. Pero hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Mag-ayos tayo sa ibang araw. Nakakabahala. Sa pagkakaalam ko kay Mama, malaki ang posibilidad na nakikinig siya sa labas. Kailangan nating gumawa ng kaunting ingay. Siya.
Nakikinig siya. Siyempre. May paraan ako. Magpaka-eksayerado pa nga, nakikinig lang sa pintuan. Husband, dahan-dahan lang. Tumawag ka ng 2 beses. Ayaw kong tumawag. Mabilis. Mahal. Nakakainis. Sobrang matindi. Nakakainis. Buwisit. Mahalagang anunsyo. Susunod. Magkakaroon ng mahalagang balita tungkol sa pagsusulit sa kolehiyo. Mabagal ka naman. Mahalagang paalala, ayon sa desisyon ng Kagawaran ng Edukasyon, simula ngayong taon, ibabalik ang college entrance exam. Sa pagsusulit na ito, gagamitin ang voluntaryong pagpaparehistro, pagsusulit na pangkalahatan, paraan ng pagpili batay sa kalidad. Sa wakas dumating na ang araw na ito. Sir, pwede na po akong kumuha ng college entrance exam. Kumusta, kaibigan? Ako ay magpaparehistro. Hello, classmate, pakiusap. Unan dito, ang impormasyon sa pagpaparehistro. Salamat. Akala ko ilang araw lang. Ang pag-aaral ay sapat na para makapasok sa kolehiyo. Bata, bakit nandyan kayo sa lahat ng dako? Sheng, talagang hindi ko inasahan na makakasama tayo sa college entrance exam. Kung makakapasa siya sa kolehiyo, parang baboy na umaakyat sa puno. Paano? Gusto mong umakyat sa puno, ikaw? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Pagkatapos lumabas ng resulta ng pagsusulit, malalaman mo rin ang agwat natin. Huwag kang mag-alala, pag lumabas na ang resulta, ikaw ang tiyak na mahihirapan. Sheng, may mga materyales ako para sa pag-aaral. Ibibigay ko sa'yo. Sana makatulong ito sa'yo. Ayaw niya sa akin, gusto niya ako. Ibibigay ko sa'yo. Song Sheng. Siguradong papatapak ako sa'yo sa ilalim ng paa. Punong ehekutibo, tingnan mo nga kung tama yung paraan ko sa paglutas. Tama ba yung naiisip ko? Tulungan mo akong tingnan kung tama ba ang paraan ko sa pag-solve ng problema. Magandang ideya. Pero, dito, maari pang ma-optimize. Tingnan mo, sa pagsasagawa, sa mga operasyon ng pagdaragdag at pagbabawas ng fractions. Maaari mong i-factor ito. Ano ang iniisip mo? Boss, nang ipinaliwanag mo sa akin ang problema kanina, napakakaakit-akit. Hindi nakakasawa. Naintindihan mo ba ang paraan ng pagsagot? Naintindihan ko na. Sobrang maliit ang tingin mo sa kakayahan sa pag-unawa ng asawa mo. Pangulo, sa exam na ito, dahil lagi mong tinuturuan ako, siguradong magtatagumpay ako agad. Hindi sapat. Hindi sapat ang sinseridad. Sigurado ka bang ayaw mo ng masusundo? Malapit lang ang exam sa bahay. At saka, may trabaho ka pa. Huwag na. Mag-ingat sa daan. Mag-ingat sa sarili. Huwag kabahan sa pagsusulit. Report sa amo. Hindi ako kinakabahan. Hintayin niyo ako sa bahay, amo, na makabalik ng matagumpay. Sige, umalis na. Ulat, Ginoo, medyo kinakabahan pa rin ako. Wala ka bang sikreto sa tagumpay? Tama nga. Mayroon akong tagumpay na sikreto. Walang dapat ikabahala. Tagumpay. Hindi kita papayagang makapasok sa eksamin. Malapit na ang oras ng pagsusulit. Kailangan kong magmadali. Bakit biglang pumutok ang gulong sa oras na ito? Ano ang gagawin ko? Ako ba ay nakatakdang? Hindi makapasa sa pagsusulit.
Sheng, anong nangyari? Pangulo, pumutok ang gulong ng sasakyan ko. Huwag mag-alala, may oras pa para makasakay. Song Sheng, bakit ka nandito? Hindi ba pumutok ang gulong mo? Paano mo nalaman na pumutok ang gulong ko? Nakuha ko na. Ikaw ang may kagagawa nito. Wala akong ganong oras. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat, Song Xiaoning. Malapit na ang pagsusulit. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Patawarin kita sa pagkakataong ito. Kung may susunod, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Sinasabi mo ang totoo. Ang pinakamahalaga sa'yo ngayon, ay ang mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit, kahit na hindi maganda ang mga marka mo. Pero mahalaga ang karanasan. Huwag kang mag-alala, pag nakapasok na ako sa kolehiyo, tiyak na magiging mabait ako sa iyo, tulad ng dati. Paano mo naman nalaman, na tiyak na makakapasa ka, at ako'y mabibigo, dahil sa kakayahan, ang iyong kakayahan. Baka hindi kasing lakas ko. Mga kandidato, tumigil na sa pagsusulat at isumite na. Hindi ko pa natatapos ito. Guro, ipinapahayag ko, si Song Sheng ay nanlilinlang. Paano siya nanlilinlang? Oo nga, sobrang na ito. Ang hindi patas nito, anong ginagawa mo na naman, Guro? Nakita ko mismo. Wala ka bang panalo na sikreto? Tama nga. May panalo akong sikreto. Walang dapat ikabahala, itinago niya ang papel na pandaraya, sa loob ng kanyang damit. Nagtataka pa nga ako. Saan ka nang galing ng kumpiyansa? Sinasabing kaya mong makapasok sa kolehiyo. Nako, sa pangongopya pala nakabase. Ikaw, kandidato, talaga bang may ginawang pangongopya? Siyempre wala. May ebidensyang malinaw, nagsisinungaling ka pa rin, ang kapal ng mukha mo. Kahit na totoo na nagsinungaling si Sheng, hindi mo siya pwedeng iwasan, dahil siya pa rin ang ate mo. Anong alam mo? Kung mahuli si Song Sheng, mapapahiya ang asawa ko, siguradong hindi ito tatagal. Pagdating ng panahon, maghihiwalay silang dalawa, di ba magkakaroon tayo ng pagkakataon? Walang katuturan, wala akong ganang makipagtalo sa'yo. Kung hindi mo malinaw na masabi ngayon, huwag kang umalis, Guro. Gusto niyang tumakbo, para patunayan na may tinatago siya. Inirerekomenda ko, agad siyang hanapin, para maiwasan ang pagtanggi niya. Bakit ka magpapasok sa akin? Ayaw mong payagan kaming hanapin ka, di ba? Ibig sabihin, may tinatago ka nga, pag-i-inspeksyon. Hindi ito angko, di ba? Walang tiyak na ebidensya. Hindi pwedeng magpasok ng inspeksyon, Guro. Huwag kang magpapamalasakit, ha? Ngayong taon, ay ang pagbawi natin ng college entrance exam, unang taon. Huwag naman sanang dahil sa isang daga, ay maapektuhan ng patas at makatarungang pagsusulit. Nalulungkot ang aming mga mag-aaral. Dapat patas talaga. Paano pwedeng ganito? Sheng. Kung nagsinungaling ka, aminin mo na lang. Ngayon, ang pag-amin ay maliit na bagay. Kapag lumaki na ang sitwasyon, maaaring makulong ka na. Tumahimik ka. Ako si Song Sheng. Palaging tapat at maliwanag. Hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Hindi ka iiyak hanggat di mo pa nakikita ang kabaong. Di ba? Liham pangchi. Nasa bulsa mo. Sinasabi mo, nasa bulsa ko, ay liham pangchi. Paano kung hindi? Binabastos mo ako. Mayroon akong panlaban sa pagkapanalo. Walang dapat ikabahala. Tinatawag na itong mahika. Kung hindi ito impormasyon, ano ito? Si Song Sheng ay palaging mapanlinlang. Sinasabi niya ito, tiyak na niloloko niya ako. Kung hindi man, hayaan na kitang gawin ang gusto mo. Hayaan mo na akong magdesisyon. Sinasabi ko ang totoo, malaki ang iyong talo. Kung ganito nga, magpapatotoo ako sa lahat. Song Xiaoning, kung ako ay walang kasalanan, bukod sa, kailangan mo akong humingi ng tawad sa harap ng lahat, at kailangan mo ring maglabas ng pahayag ng paghingi ng tawad, sa loob ng 1 buwan. Tama ba? Natatakot akong ikaw ang nag-alaga sa akin. Ayos na yan. Sige na. Nakikita niyo ba? Sinasabi ko na may mga materyales sa pandaraya si Song Sheng. Song Sheng, ano pa ang masasabi mo? Talagang gumawa siya ng kalokohan. Napakababa ng ugali. Sobrang labis na ito. Kanina lang ay nag-aangkin pa siya. Guro, inirerekomenda ko sa iyo na agad na ipaalam sa mga namumuno na kanselahin ang kanyang mga marka sa pagsusulit. Ang estudyanteng ito, sobrang nakakabigo ka. Sumama ka sa akin, Guro.
Hindi ito cheat sheet ko. Bakit hindi ka pa rin umamin? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ba ito? Ano ba yun? Go, Song Sheng Sheng. Hindi rin ito cheat note, Isang salita lang ng pampatibay, di ba? Hindi ba't ito ay isang maling akusasyon? Kaya pala, ang ibig sabihin ng magic tool ay ganito. Ginoo. Bukas na ang pagsusulit. Ngunit kinakabahan pa rin ako. Bibigay ko sa iyo ang isang sikreto sa tagumpay. Ano sa tingin mo, Mahika? Totoo nga, Mahika ito. Song Xiaoning. Masama ang iniisip mo, kaya nakikita mong masama ang lahat, samantalang ako, palaging matuwid at tapat. At hindi kailanman, gumamit ng pandaraya para makuha ang marka. Siyempre, hindi siya nandaya, ngunit siya'y nag-akusa at nagpasama. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Talaga. Sa tingin ko, siyang ay may inggit. Song Sheng Sheng, ikaw, Song Xiaoning. Naglakas ka ng loob na akusahan si Sheng Sheng. Nawalan ng kapatid. Hindi ko naman gustong mapahiya si Song Sheng Sheng. Para sa iyong kapakanan ito, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung hindi siya nandaya, syempre, mas mabuti iyon. Hinto. Nagsinungaling at gustong tumakas. Kuya, nagkamali ako. Dapat kang humingi ng tawad kay Sheng Sheng. Pasensya na. Humingi ka ng tawad. Dapat may tamang saloobin. Pasensya na. Kamakailan lang, parang may problema ang tenga ko. Hindi ko masyadong marinig, mas malakas. Pasensya na. Ayos na. Tandaan mong humingi ng tawad. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong alalahanin ito. Huwag mo nang saktan ako. Totoo ngang masama ang ugali nitong tao. Talagang swerte ako sa'yo. Lagi kang dumarating sa tamang oras. Ako na ang maghahatid sa asawa pa uwi. Asawa, pagod ka na. Ang paborito kong Asmangas cake. Kakang amoy mula sa oven. Walang kasing amoy ng asawa. Boss, asawa. Wala sa opisina. Baka dapat mag-iwan na lang ng papel na mensahe. Hayaan mo siyang kumain habang mainit pa. Aplikasyon para sa diborsyo. Boss, dapat ay naniniwala ka na ngayon. Natotoo ang puso ko sa iyo, di ba? Nagdadalawang isip, kailan kaya ako makakapaniwala? Depende sa susunod mo. Mas magandang pagganap. Ano ang hitsura ng magandang asawa? Maaasahan mo, sir. Fu Cheng. Hindi ba sapat ang ginawa ko? Akala ko. Basta't mabuti ang trato ko sa'yo. Minsan naman ay magpapakita ka rin ng kabutihan sa akin. Pero sa muli, iniisip mong magpakasal tayo ng hiwalay. Dapat tayong lahat magpahinga muna. Fuck him. Habang may oras pa, mag-isip-isip din ako ng mabuti tungkol sa mga problema natin. Sheng Sheng, nandito na ako. Sheng Sheng. Dapat ay nandito si Sheng Sheng sa bahay ngayon. Bakit nawala ang damit ni Sheng Sheng? Siya ay tumakas mula sa bahay. Sheng Sheng, bakit hindi ka man lang nagpaalam? Ano bang nangyari? Ulat ng debosyo. Bakit nandito sa bahay? Pumasok. Singsi, tiyak na, nakita mo ang ulat na ito. Akala niya ay makikipaghiwalay ako sa kanya.
Sisi ko na lang, hindi ako maingat, hindi ko agad ito naitapon. Sheng Sheng. Sisikapin kong mahanap ka. Ipapaliwanag ko ito sa iyo ng maayos. Bayaw. Bakit ka nandito? Bumalik na ba siya? Wala, hindi pa. Matagal na siyang hindi umuwi. Hindi na siya umuwi sa bahay. Mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Anong nangyari? Nawala siya. Bayaw. Hindi mo naman siguro. Nakipagtalo sa ate ko, di ba? Wala. Mukhang si Song Sheng Sheng at ang bayaw ay nag-aaway na. Hindi mo ako niloloko, di ba? Talagang umalis na si Sheng Sheng. Totoo yan. Kahit ang hipag ko, hindi alam kung saan siya pumunta. Sa ganitong pagkakataon, kung mauna kang makahanap sa kanya, at alagaan siya, dalhin siya sa pagtakas, di ba magiging kayo na? Magandang pagkakataon, aalis na ako para hanapin siya. Napansin ni Pucheng na wala na ako sa bahay, maghahanap ba siya sa paligid? Sanang Sheng Sheng, tama na, anong gusto mong sabihin niya? Sa hinaharap, wala na kayong relasyon, wala na kayong koneksyon, yung sa pagitan ninyong dalawa, hindi talaga ito pagmamahal. Sa wakas nahanap kita. Sheng Jishu. Sheng Sheng, narinig ko kay Xiaoning, na umalis ka sa bahay. Tama ba na si Pucheng iyon? Muli ka niyang inapi. Napakasarili ni Pucheng. Walang puso at walang malasakit. Hindi niya talaga kayang pahalagahan ka. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Nag-away kami niya. Pero hindi ibig sabihin na papayagan kitang insultuhan siya. Ganyan siya sa'yo. At ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Nakakainis ka naman. Umalis ka. Hindi ako aalis. Wala ka nang mapupuntahan ngayon. Kung hindi, ganito, pumunta ka sa bahay ko. Libre kitang papakainin at papatulugin. Shen Jishu, maaari mo bang mag-isip ng kaunti, kahit na ako'y mapabayaan sa kalye? Hindi ko rin kaya, makikisama sa isang basura tulad mo. Hindi ka naman ganyan dati. Sabi mo gusto mong umalis sa bahay na iyon. Gusto mong isama kita, noong nakaraan. Ngayon na. Binababalaan kita, kung magpapatuloy ka pang makipag-ugnayan sa akin. Huwag mong sisihin ako kung magiging masama ako sa'yo. Wala akong pakialam. Ngayon, tiyak na dadalhin kita palabas. Bitawan mo na, hindi ako bibitaw. Sinaktan mo ako, ikaw ang tinutukoy kong basura. Kung patuloy kang mangulit sa akin, iuulat kita sa pang-aabuso sa babae. Maghihiwalay na si Pucheng sa'yo. Bakit? Hindi mo man lang ako isaalang-alang. Dahil hindi kita gusto, naiintindihan mo ba? Ano sa tingin mo ang mga kahinaan ko? Sinasabi mong babaguhin ko lahat, ikaw na tao. Puno ng mga kahinaan. Lahat ay nakakainis sa akin. Nasa isip mo ako. Ganito ba talaga ako walang silbi? Ano sa tingin mo? Ayos lang. Sheng Sheng, maaari na akong umalis. Ngunit pakisuyong tandaan mo, kailanman at saan man. Basta't kailangan mo. Palagi kitang nakikita sa tabi ko. Parang ang arte mo naman. Magbilang tayo ng araw. Malapit nang lumabas ang tunay mong ugali, ng taong basura ka. Walang silbi si Sheng Jishu. Mukhang ako na ang kailangang gumawa. Yung babaeng iyon, ito ang ating layunin. Tandaan, kailangan nating kumilos ayon sa plano. Dapat maganda ang pagkakagawa. Pagkatapos ng tagumpay, bibigyan ko kayo ng kaunting dagdag na pera. Huwag mag-alala. Song Sheng Sheng, kung malaman ni Kuya na ginahasa ka ng isang lalaki sa labas, tignan natin kung gusto pa rin niyang ikaw. Tita Zhang, nakita mo na ba si Sheng Sheng? Hindi ko pa siya nakikita. Nakita mo na ba itong babaeng ito? Hindi pa. Anong nangyari kay Sheng Sheng? Nakita mo na ba si Sheng Sheng? Hello? Nakilala mo na ba ang babaeng ito? Hindi ko siya nakilala. Sheng Sheng, nasaan ka ba talaga? Sinasadya mo bang umiwas sa akin? Ayaw mo bang makita ako? Kaibigan, wala ka na bang mapuntahan? Ikaw ay... Ako ang may-ari ng hotel na ito. Kung wala namang problema, sama-sama kita. Sige, pakiusap. Kaibigan, bakit tayo? Parang naliligaw na. Naliligaw. Ayos lang kung naliligaw. Ang boring naman ng isang magandang babae mag-isa. Sama kami ng kapatid mo para makipaglaro.
Bitawan mo. Dalhin mo na. Tara na. Bitawan mo ako. Sino kayo? Ang mahalaga ay, kaya namin gawing komportable ka. Komportable. Halika na. Umalis ka. Ang babaeng ito ay may matinding personalidad. Pero gusto ko ang matitigas. Mas masaya kapag ganito. Huwag mo akong hawakan. Kapag hinawakan mo ulit, tatawag ako ng tao. Dito, talagang malayo. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig. Wala ring makakarinig. Sumigaw. Sumigaw ka. Huwag kang sumigaw, darating si kuya. Binalaan ko kayo. Ang asawa ko ay isang opisyal. Kayo, kung maglakas loob kayong gawin sa akin. Kung may mga kamay na gumagalaw, hindi ka nila palalampasin, sir. Asawa niya ay hepe. Bakit hindi siya dumating para iligtas ka? Kung hepe ang asawa mo, bakit ka naglalakad sa kalye? Ako, bunso. Kailangan mong makinig mamaya. Hindi ka saktan ng kuya mo. Buisit na babae, magsusuklay ka ba sa akin? Papatayin kita. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Tulong, tulong. Huwag mag-alala, hintayin niyang matapos. Ako na ang susunod. Tulong. Tumigil ka. Huwag gagalaw. Talagang isang opisyal ang asawa niya. Pasensya na. Walang takot. Walang pakialam sa'yo. Bang ibigay ka sa asawa ko. Naghahanap ng kamatayan. Mahal na kasamahan. Pasensya na. Nagkamali ako. Kami ay mga unang nagkasala. Nagkamali kami. Kumuha rin kami ng pera mula sa iba. Para sa kanilang kapakanan. Tama. Sino ang tinutulungan ninyo? Sabihin mo. Sino? Hindi rin namin alam. Pero siya ay nagbigay sa amin ng lugar ng paghahatid. Dalhin sila pareho. Siyasatin ito ng mabuti. Kung hindi natin mahahanap ang utak sa likod nito, kakausapin natin silang dalawa. Oo, dalhin mo ako. Huwag. Bigyan mo ako. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Ginoo. Huwag. Patawarin mo kami. Ginoo. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Hindi na kami manggahays. Ginoo. Sheng. Buti na lang ayos ka. Kung may mangyari sa'yo, ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ginoong Fu, maghihiwalay na kami. Bakit ka pa nag-aarte ng ganyan? Gumawa na ako ng napakarami. Gusto ko lang ipakita sa'yo na kaya kong makipag-ayos sa'yo. Hindi ko inasahan na may mga tao palang nag-aarte ng ganyan. Sa totoo lang, matagal na niyang gustong iwan ako sa puso niya. Ayokong iwan mo ako. Aalis na lang ako mag-isa. Sheng. Bitawan mo na. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi mo naman sinasabi. Ang papeles ng diborsyo. Hindi mo isinulat, di ba? Ako ang sumulat niyan. Eh di okay na. Pero yun ay mga isinulat ko noon. Hindi ko lang naitapon agad. Noong panahong iyon, akala ko talaga na wala na ako sa isip mo. Kaya, nagmamadali ako, at isinulat ko ang ulat na iyon. Ngunit sa kalaunan, talagang napagtanto ko na may puwang ako sa puso mo, at sa ating maliit na tahanan. Ako lang. Ano nga? Sabihin mo na. Hindi ko masabi. Ayaw mo talagang sabihin. Napansin mo ba? Nasa puso ko ka. Kasama ng ating maliit na pamilya, kaya natural lang na. Lalong tumitibok ang puso ko para sa'yo. Alam mo na nga, tanong mo pa. Tanong lang. Hindi pwede. Pwede. Anong sabi ng asawa mo? Ganun lang ang sagot. Anong gusto mong gawin? Gawin mo lang. Ayos na yan. Hindi ka nagalit, di ba? Sige. Depende na sa'yo, sa susunod mong gagawin. Anong itsura ng mabuting asawa? Huwag mag-alala, Binang. Opisyal. Pumasok ka. Ginoo, dala ko ang dalawang tao. Naghihintay kami sa kanilang tagapangalaga. Hindi ko alam kung may nakakaalam na. Walang dumating na pera mula sa kanilang tagapangalaga.
Ang taong ito, tiyak na nakatago sa tabi ni Sheng Sheng. Sa hinaharap. Kailangan kong doblehin ang aking proteksyon sa kanya. Magandang balita, para sa mga estudyanteng kolehiyo, dumating na ang mga sulat ng pagtanggap. Sa ating malaking bakuran, may nakapasa na sa kolehiyo ang iba. Hindi ko lang alam kung kaninong anak yun. Talagang may potensyal, si Song Sheng Sheng. Nakapasok pa siya sa kolehiyo, tumingin sa ilalim. Kuya Postman, anong sinabi mo kanina? Nakapasok na ako sa kolehiyo. Ikaw si Song Sheng Sheng. Binabati kita, ito ang iyong sulat ng pagtanggap. Buksan mo na at tingnan. Boss, nakapasok na ako sa kolehiyo. Binabati kita, Sheng Sheng, hindi ko akalain. Nakapasok ka sa kolehiyo. Talagang ipinagmamalaki ng ating komunidad. Ginoong Fu, talagang may mata ka. Nakapang-asawa ka ng isang mahusay. Ganyang kagaling na asawa. Sa hinaharap, ang buhay ninyo sa inyong tahanan ay tiyak na lalong uunlad at yayaman. Salamat. Huwag kayong maloko ni Song Sheng Sheng. Huwag kayong magpaloko. Ang kanyang kakayahan ay talagang hindi makakapasa sa kolehiyo. Ang mga marka niya ay lahat gawa-gawa lamang. Song Xiaoning, anong karapatan mong sabihing nagmanipula ako? Sinasabi mong may ebidensya, di ba? Siyempre mayroon ako. Si Shen Jishu ang ebidensya, mga kapitbahay. Siya at si Shen Jishu ay nasa parehong silid ng pagsusulit. Si Song Sheng Sheng umupo pa sa tabi ni Shen Jishu. Ang dahilan kung bakit nakapasa siya sa kolehiyo ay dahil kinopya niya si Shen Jishu. Shen Jishu, sabihin mo, kinopya ba niya ang test mo? Huwag ka nang magsalita, kahit na kinopya niya ang sagot ko. Ayos lang, basta nakapasa siya sa kolehiyo. Maaari tayong pumasok sa kolehiyo ng magkasama. Tumahimik ka. Ang mga marka ko ay pinaghirapan ko ng mabuti. Anong kinalaman mo dito? Maganda ang sinabi mo, Song Xiaoning. Kahit anong ingay, makakapasa sa kolehiyo. Nakasalalay ito sa sariling pagsisikap. Inaakusahan mo siya dito. Naiisip mo na ba ang magiging epekto nito? Kuya, hindi ko siya inaakusahan. Walang nakakaalam na tamad siya at mahilig kumain. Lampa. Kung makakapasa siya sa kolehiyo, kahit ang baboy ay makakakyat na sa puno, hindi mo siya talagang nauunawaan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-aral? Hindi ito maiisip ng utak mong baboy, na kaya mong isipin. Nagpapanggap lang siya para sa iyo. Huwag kang magkalat, huwag mong sisingin ako kung hindi ako magalang sa iyo. Song Xiaoning, tigilan mo na ang pagsasalita, itigil na natin ang usapang ito. Umalis na ako. Hindi ako aalis. Siyempre, hindi ka aalis. Dahil hindi ko pa. Paano ko mapapatunayan ang aking pagiging inosente? May paraan ka ba? Sino ako? Naniniwala ako sa iyo. Song Xiaoning, sa tingin mo ba, nakapapi ako ng exam ni Shen Jishu, kaya ako nakapasok sa universidad? O, ibig mong sabihin, mas mataas ang marka ni Shen Jishu, kaysa sa akin na nakapasa sa mas magandang universidad. Mas maganda pa ang universidad na pinasukan niya. Nagtatanong pa ba? Kuya Postman, pakitingnan po ninyo. Nasa bag mo ba ang admission letter ni Shen Jishu? Sulat ng pagtanggap. Sige. Lahat ng tunog ay pwedeng makapasok sa kolehiyo. Sigurado akong makakapasa ako. Yun lang. Pagdating ng panahon, huwag mong itaas ang bato at tamaan ang sarili mong paa. Huwag masyadong tiwala sa sinasabi mo. Masakit ang masampal sa mukha. Maghintay ka na lang na mamaga ang mukha mo. Walang tanggap na sulat, si Shen Jishu. Sa panaginip, ipinakita ni Shen Jishu ang kanyang panig ng pang-aabuso. Nagsimula ito ng mabaygo sa pagsusulit, may kaunti siyang kaalaman. Ngunit sobrang mayabang, hindi siya nag-aral ng mabuti, kaya siya ay nabigo sa pagsusulit. Talagang wala na. Ano? Ibigay mo sa akin, hanapin ko na lang. Wala talaga. Nabagsak ako. Paano pwedeng mangyari? Kuya Postman, nakalimutan mo bang kunin ito? Itong babaeng kasama, kailangan maging responsable sa pagsasalita. Huwag mong pagdudahan ang aking attitude sa trabaho. Kung wala, wala talaga. Shen Jishu, anong nangyari sa'yo? Bumagsak ka pa rin. Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo akong magpahinga. Song Xiaoning, ano na ngayon, ang masasabi mo? Nabasa ang isip ko, kukuha ako ng isang tao na hindi nakapasa sa kolehiyo. Ako. Ano ba ako? Umalis ka. Bayaw. Huwag ka namang ganyan sa akin. Anong klaseng tao ka? Ganyan din ang ugali ko. Ang ibig sabihin ng boss,
Ikaw, Song Xiaoning, isang masamang babae. Talagang magaling ang misis ko. Magiging estudyante na siya sa kolehiyo. Ano ang ibibigay mong gantimpala sa akin? Uuwi na. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Magdiwang tayo ng maayos. Sige. Subukan mo. Kung bagay sa panlasa mo. Ang sarap. Subukan mo. Mas masarap pa kaysa sa restaurant. Halika. Gusto mo. Madalas akong magluluto para sa iyo mula ngayon. Ayos. Ginoo. Sinasabi mo ba na sa nakaraang buhay ko, ay may nagawa akong kabutihan? Sa buhay na ito, hindi lang ako nakapasok sa kolehiyo. Nasa tabi ko pa ang taong pinakamamahal ko. Sobrang saya ko. Ang sipag mo talaga. Karapat dapat kang magkaroon ng masayang buhay. Dapat lang. Halika. Pasok. Pangulo. Anong nangyari? Maaaring hindi ka makakatulog ngayong gabi. Mayroong agarang trabaho ang mga tropa na kailangan mong asikasuhin. Na walang saysay ang kolehiyo. Shen Jishu. Hindi ka makakapasa sa kolehiyo. Tama, ako ay walang silbi. Laging hindi kasing galing ni Kucheng. Ayos lang. Kahit ang boses niya ay mas maganda pa. Ngayon, siya ay naging estudyante sa kolehiyo. Mas malayo na ang agwat namin. Mas lalo lang. Mas titingnan niya akong mababa. Bakit? Napaka hindi patas ng tadhana sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang malungkot? Mas malungkot ako kaysa sa iyo. Siyang tunay na anak. Ako ay inampon. Nag-asawa siya ng isang opisyal. Nakapasa pa sa kolehiyo. Bakit siya ganito kabuti ang kapalaran? Laging mas mataas sa akin. Tayo. Pareho. Ikaw ay kinaiinisan ng taong gusto mo, at ako ay kinaiinisan ng taong gusto ko. Tama. Pareho. Tara, mag-toast tayo. Halika. Fucheng, gusto kita. Sheng Sheng, gusto kita. Miss na kita, Fucheng. Kailangan kong. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Nandito na ako. Sheng Sheng. Wala kang kailangang gawin na makasama ako sa paggabi. Ipapadala ko na lang ang tao para ihatid ka pa uwi. Pero wala ka namang bahay. Hindi ako makatulong. Pero nandito ako. Sige, Pangulo. Hayaan mo na lang akong samahan ka dito. Sige na. Popheng. Popheng. Nasaan ka, Popheng? Sheng Sheng. Popheng. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sa wakas, niyayakap mo na ako. Alam ko na. Gusto mo pa rin ako. Bakit ako nandito sa bahay ni Sige? Kagabi, kasama ko siya. Hindi pwede.
Anong klaseng bagay ito? Huwag na huwag siyang papayag ang malaman. Sheng Sheng, Sheng Sheng. Nising. 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 Bumalik ka na at matulog ka ng maayos. Hindi ako inaantok, at saka kailangan kong pumunta sa bahay ni Mama ngayon. Oo, tinawag tayo ni Mama para kumain. Para ipagdiwang na nakapasok ako sa kolehiyo. Punta na tayo. Sige. Bakit ako nandito sa bahay ng bayaw ko? Naalala ko kagabi, pagkatapos uminom, hanapin mo siya. Pagkatapos, kasama ang bayaw ko, nagawa na nilang magkaisa. Bakit wala si Fu Cheng dito? Alam ko. Gusto niyang hindi na siya panagutan sa huli. Bayaw. Gusto mong hindi ka managot, walang paraan. Song Sheng Sheng. Ang asawa mo ay magiging akin sa hinaharap. Song Xiaoning, bakit ka nandito? Bakit ka pumunta sa bahay ng bayaw ko? Pumunta ako para manghiram ng Wallace. Nasaan ang bayaw ko? Dapat ay pumunta na siya sa bahay ng kanyang ina, kakain ng kanilang pamilya, para ipagdiwang ang pagpasok sa kolehiyo. Si Song Xiaoning, si Sheng Sheng at si Fu Shouza. Magandang relasyon ng dalawa. Huwag ka nang manghimasok. Kung hindi, ikaw lang ang mahihirapan. Ang aso ay nakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat, mula ngayon. Ako na, ang may bahay ng pamilyang ito. Nanay. Bumalik na ang mahal na manugang. Nasaan si Fu Cheng? Nasa pamimili ng mga sangkap. Sige. Mamaya, gagawan ka ng nanay, ng mga paborito mong pagkain. Sige. Salamat, nanay. Hintay-hintay lang. Sheng Sheng ah. Nanay, congratulations sa pagpasok mo sa kolehiyo. Walang maibigay si nanay. Narito ang isang maliit na regalo, upang ipahayag ang kaunting damdamin. Nanay. Sobrang mahal ito. Kunin mo, bilisin mo. Subukan mong isuot. Tingnan mo, parang ginawa ito para sa'yo. Ang ganda. Salamat, ma. Huwag kang magpasalamat. Ako ang nanay mo. Ikaw ang manugang ko. Sige. Sige, anong sige? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka, please. Tita. Ako ang iyong manugang. Ikaw. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na, ako ang magiging manugang mo sa hinaharap. Mahalaga ang bagay na ito, di ba? Iwanan mo na lang sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito ako para kay Kuya Fu Cheng. May pananagutan. May pananagutan. Hindi sinabi sa'yo ni Kuya Fu Cheng, di ba? Makinig ka sa akin ng mabuti. Kahapon ng gabi, natulog ako sa kanya. Imposible. Imposible. Kilalang kilala ko ang anak ko. Hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. Kagabi, sa gitna ng gabi, isang lalaki at isang babae sa isang silid. Normal lang na hindi makapagpigil ang lalaki. Siyempre, normal lang yan. May mga pantasya ka ba? O baka hindi ka pagising. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Kagabi, nalasing ako. Pumunta ako sa bahay mo para hanapin si Fu Chengge. Maaaring mas kaakit-akit ang isang babae kapag lasing. Mas nakakaakit siguro. Hindi siya nakapagpigil. Kaya natulog siya sa akin. Ang ibig mong sabihin, natulog ka sa isang lalaki. Siyempre, sigurado ako. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang nakasama mo kagabi ay hindi si Fu Cheng. Dahil hindi siya nasa bahay kagabi. Song Sheng Sheng. Talaga ba? Iniisip mo akong bata. Sinasabi mo, paniwalaan ko. Alam ko na ngayon, talagang naniniwala ka sa akin. At siguro ngayon ay sobrang nasasaktan ka na. Ang aking manugang na babae ay hindi nagsisinungaling. Naiintindihan mo lang mali, hindi siya nagsisinungaling. Kaya hindi mo alam kung sino talaga siya. Kung hindi, hindi sana siya magpapanggap. Kahapon gabi, walang si Kuya Fu Cheng sa bahay. Ang aking manugang, mas magaling kaysa sayo ng 1,000 beses. Nandito ako.
Huwag kang magpakitang gilas dito. Umalis ka na, pumunta ka na. Hindi ako aalis. Ngayon nandito ako, para hanapin si Kuya Fu Cheng na responsable. Talagang mali ang pinuntahan mong tao. Kung ako ang nasa lugar mo, mag-iisip-isip ako ng mabuti. Tungkol sa lalaki sa kagubatan kagabi. Sino ba talaga siya? Huwag mo nang alalahanin. Siyempre si Kuya Fu Cheng. Kung hindi, paano siya nandyan sa bahay mo? Imposibleng ibang lalaki. Song Xiaoning, sino ang nagpasok sa'yo dito? Lumabas ka. Lumabas ka. Kuya Fu Cheng. Hindi mo pwedeng baligtarin ang mukha at hindi kilalanin ako. Wala akong pakialam. Tungkol sa nangyari kagabi. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi mo iiwan si Song Sheng at pakakasalan ako, iuulat ko ang nangyari kagabi. Naging usap-usapan ng lahat. Sa huli, masisira ang iyong kinabukasan. Tungkol sa nangyari kagabi. Siya, sinasabi niyang kagabi kasama mo siya sa bahay natin. May nangyari. Walang katotohanan. Song Xiaoning, anong kalokohan ito? Sinasabi ko ang katotohanan. Bakit hindi mo lang ito aminin? Mahalaga ba si Song Sheng sa iyo, nang ganito ka-importante? Kung talagang mahal mo siya, kahapon ng gabi, hindi ka dapat nagpatinag. Kagabi ay nasa serbisyo ako sa tropa, hindi ako nasa bahay. Bawat tulog ay maaaring magpatotoo. Ikaw at si Song Sheng, kayong dalawa ay mga mandaraya. Mahal kita, ayokong sirain ka, bigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka, makikipaghiwalay kay Song Sheng. Ipapaalam ko ang nangyari kagabi. Sa militar, walang katuturan. Napaka-absurd. Ginoo, mayroon akong napakamahalagang bagay. Iuulat ko sa'yo. Dumating ka ng tamang-tama. Nasaan ako kagabi? Sabihin ko sa kanya, kagabi ba kasama mo si Bibi? Sa opisina lang ba kayo? Nag-aasikaso ng trabaho. Nagpasidok ng buong magdamag. Song Xiaoning. Hindi ka naman bingi sa tainga, di ba? Imposible yun. Kasama siya sa grupo ninyo. Parang hindi ka naniniwala. May surveillance sa tropa. Pwede kong ipakita sa'yo. Yung lalaki kagabi, baka siya yun. Hindi si Fu Cheng yun. Hindi si Fu Cheng. Sino kaya siya? Sheng. Si Shen Jishu yun. Yung gagaw na iyon, mukhang naalala mo na. Sino yung lasing na lalaki? Mabilis, hanapin mo siya at panagutin siya. Huwag mo akong palaging akusahan, asawa ko. Shen Jishu. Bakit ka nandito? Anong pinapakita mong kaalaman? Bakit mo ako sinaktan? Nagmamagaling ka pa. Kagabi, habang lasing ako, sinira mo ang aking kadalisayan, hindi ba? Alam mo na lahat. Ano pa nga ba? Kahapon, nalasing din ako, hindi ko sinasadya. Sabihin mo na, ano na ang gagawin ngayon? Kung hindi, bungit ka na, sabihin mo na. Kung hindi, pakakasalan na kita. Ako na ang bahala sa'yo. Okay, gusto mo pa bang pakasalan ako? Kailangan na nating gawin ito. Ikaw, bakit mo naman ako sinasaktan ulit? Karapat dapat ka ba? Hindi ka man lang magpapakawala ng hihi. Tingnan mo ang sarili mong ugali. Hindi nakapasa sa kolehiyo. Si Song Sheng ay hindi na talaga posible. Maganda rin naman ang kapatid niyang ito. Kaya nagsettle na lang ako sa mas mababa. Panahon ng gumamit ng matinding gamot. Inay, ginagalang kita. Tagay. Ayos na. Bakit ka umiinom ng marami? Kasi gusto ko si Mama. May 2 anak na babae ang mama ko. Ako ang tunay na anak. Si Song Xiaoning ay ampon. Pero si Mama, mula pagkabata, nakipagsabuatan si Song Xiaoning para bullyingin ako. May ganitong ina. Talagang malas ako. Ngunit, meron akong napakabait na biyenan. Ito ang aking swerte. Boses, huwag kang mag-alala, mula ngayon. Hindi ka napapayagan ng nanay na makaranas. Nanay, ikaw ang aking pinakamalakas na suporta. At ako. Ikaw nga. Ikaw ang pangalawa. Binibiro lang kita. Nanay ang aking pinakamalakas na sandigan. Ikaw naman. Ako ang pinakamalakas kong sandigan. Ikaw lang ang matalino. Report, sir. Nakaayos na ang lahat para bukas. Bukas ng umaga. Tama sa oras tayong lalabas sa misyon. Ginoo. Napakataas ng panganib ng misyon na ito. Hindi mo ba? Nasabi kay ate. Hindi pa.
Natatakot akong mag-alala siya. Nasa pagbabasa ako. Bakit parang may kakaiba sa iyo ngayon? Kailangan kong magsagawa ng misyon bukas. Akala ko kung ano na. Ang paglabas sa misyon para sa iyo, hindi ba't pangkaraniwan na lang? Ang misyon na ito, maaaring tumagal ng matagal. Gaano katagal? Maaaring kalahating buwan. Maaaring isang buwan din. Hindi pa ito tiyak. Delikado ba? Ngayon ay hindi pa malinaw. Delikado ba? Sheng, ayaw kong itago sa iyo. May ilang panganib. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mag-iingat ako. Ligtas na makauwi. Kahit na hindi pa rin ako mapakali sa iyo. Pero alam ko, ito ang iyong responsibilidad. Sige na. Mami, miss kita. Mami, miss din kita. Anong ginagawa mo? Panahon na. Dapat mong gampanan ang iyong tungkulin bilang asawa. Song Xiaoling, nasaan ka ba? Bakit nangyari ang ganito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Inay, huwag kang galit. Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Huwag kang magalit. Halos magalit na ako sa'yo. Nabanggit ko na ba sa'yo na hindi dapat uminom ng alak ang mga babae? Pero ikaw, parang wala kang pakialam. Sabi mo, ano bang dapat gawin ngayon? Wala nang ibang paraan, kundi isipin na walang nangyari. E di talo ka ng gusto. Nanay, ano pang magagawa ko, kundi ito na lang. Xiaoling, pakasalan mo ako. Shen Jishu, bakit ka nandito? Ayaw kitang makita ngayon. Umalis ka. Tungkol sa nangyari noong gabing iyon, ayaw nating dalawa na mangyari iyon. Ngunit walang gamot para sa pagsisisi sa mundo. Bilang isang lalaki, dapat kong panagutan ang responsibilidad. Para sa iyo. Pakakasalan mo ako. Imposible. Bakit imposible? Nanay, ikaw. Kayong dalawa, nagawa na ang lahat, hindi na maibabalik. Kung hindi mo siya pakakasalan, sino ang pakakasalan mo? At saka, hindi ka na bata, panahon na para magpakasal. Pero ayaw ko sa kanya. Alam kong gusto mo si Fu Cheng. Pero kaya mo bang abutin siya? Ginagawa mo ito para sirain. Si Fu Cheng at si Song Sheng ay gumawa ng maraming bagay. Pero ano ang naging resulta? Hindi lang ito hindi naging epektibo. Yung relasyon nila, lalo pang lumanda ang kanilang relasyon. Xiaoning, bitawan mo na. Ang pinilit na prutas ay hindi matamis. Pero kumpara kay kuya, sobra siyang malayo. Sobrang layo talaga ng narating nila. Xiaoning, kahit na hindi ako pumasok sa college sa uli, maniwala ka sa akin. Sa susunod, makakapasok din ako sa universidad. Nakahanda na ang plano ko. Pagkatapos kong makatapos ng kolehiyo, pupunta na akong magnegosyo, magbubukas ng kumpanya at magiging boss. Sa oras na yun, ikaw na ang magiging may-ari ng negosyo. Lahat ng kikitain ko, ipagkakatiwala ko sa iyo. Naintindihan mo? Ito ba ay naiintindihan mo? Kahit si Fu Cheng ay hindi kayang gawin ito, kahit gaano pa kagaling ang lalaki. Kung hindi siya nagbibigay ng pera sa babae, ano ang silbi nito? Xiaoning, nakikita ko naman. Si Jishu ay isang mabuting lalaki. Tiyak na gagawin niya iyon. Tutok na tutok siya sa iyong kabutihan. Sige, pumayag ka na. Ayos lang. Basta't hindi naman ako gusto ng bayaw. Huwag ka munang masyadong magalak. Kailangan nating pag-usapan ang mga masamang bagay. Sige, sabihin mo, kahit na kayong dalawa, naging luto na ang hilaw na bigas. Pero ang dowry, hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. Kailangang magdaos ng kasal, na bongga at maayos. Siyempre, ako'y siguradong magpapakasaya, para pakasalan si Xiaoning. Pero, maaari bang ibigay ang load pagkatapos ng kasal? Anong klaseng logika yan? Hindi madaling palakihin ng isang anak na babae, kaya gusto kong magbigay ng kaunti pa. Nagbigay ang tatay ko ng kaunti, magdadagdag ako ng sarili kong bahagi. Tita, bigyan mo ako ng kaunting oras, para makapag-ipon ako ng pera. Ito ang unang beses kong marinig, na may nagbibigay ng malaking dowry. Matalino. Hindi ka nagkamali sa kanya. Ikaw ay isang mabuting tao. Ayos, ganito na ang usapan, nanay. Tungkol sa kasal ko. Huwag na lang ipaalam kay Song Sheng. Naiinis ako kapag nakita ko siya. Huwag siyang makasira ng saya ko. Bakit hindi ipaalam? Siya ang nakatatandang kapatid. Kailangan siyang bigyan ng malaking sober. Kung hindi, hindi ako titigil sa kanya. Song Sheng. Bakit kayo nandito? Anong sinasabi mo? Ako ang nanay mo. Pwedeng pumunta sa bahay ng anak ko, hindi ba? Baka hindi ka masaya sa buhay mo. Masaya naman ako ngayon. Maaari na kayong umalis.
Hindi makatarungan. Paano ako magkakaroon ng ganitong anak na babae? Naiinis na ako. Kung ganoon, maaari kang putulin ang relasyon natin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Basta ako, magpapatuloy sa aking landas. Song Sheng Sheng. Halos ka na. Sige na. Kung may kasiyahan sa bahay natin. Mabait si nanay. Buong puso. Personal na nagsabi sa'yo. Kung hindi mo tatanggapin, ayos lang. Pero magsalita ka pa ng ganito. Walang utang na loob. Kasiyahan. Oo, mag-aasawa na ako. Sino? Si Sheng Sheng. Magiging bayaw na ako. Magkasama na kayo. Hindi lang kami magkasama, malapit na kaming magpakasal. Ate, si Ginoong Fu ay isang napakabuting tao na bihira, ngunit hindi rin naman pangit si Shen Jishu. Bagamat siya ay nabigo, pero may potensyal siya. Naniniwala akong darating ang araw, nasa kanyang pag-aaral o karera, siya ay magkakaroon ng tagumpay. Pagkatapos niyan, magsisisi ka rin. Bakit ang bilis nilang dalawa? Kagabi, sobra akong uminom. Pumunta ako sa bahay mo para hanapin si Fu Cheng. Hindi na kontrol ni Fu Cheng. Nakatulog siya sa akin. Ang ibig mong sabihin ay, nakatulog ka sa isang lalaki. Ganito pala iyon. Anong nangyari? Isang araw, sinabi mo sa akin, na nakatulog ka sa isang lalaki, na sinumpaan mong si Fu Cheng. Pero si Shen Jishu pala iyon. Tama ba? Naging totoo na ang mga bagay-bagay sa inyo, kaya't kailangan mo lang siyang makasama. At ano naman kung gano'n? Huwag kang magalak sa kapahamakan ng iba. Ito ay isang magandang bagay. Naniniwala ako, si Jishu ay tiyak na magiging mabuti sa akin. Song Sheng Sheng, tigilan mo na ang mga walang kwentang usapan. Mag-aasawa na ang kapatid mo. Magbigay ka ng red envelope. Sa panaginip, matapos mabaygo si Shen Jishu sa pagsusulit, lumabas ang tunay na kulay ng masamang tao. Alak, panggugulpi, pagsusugal, lahat ay nandyan. Si Song Xiaoning, talagang akala niya nakakuha siya ng kayamanan. Red envelope ba? Wala akong ganun. Pero may payo ako. Pwede kitang bigyan ng isang payo, kung ako si Song Xiaoning. Hindi ako magpapakasal kay Shen Jishu. Dahil pagkatapos magpakasal, pipilitin kanyang saktan ng todo. Sheng Sheng, paano mo ako masasabi ng ganito? Parang ba ako'y isang abusadong asawa? Huwag mong akalain na hindi ko alam. Ano ang iniisip mo? Hindi mo ba tinitingnan ang nasa loob ng kawali? Iniisip mo ba ang nasa mangkok? Ang sama-sama mo talaga. Sheng Sheng. Mukhang hindi ka pa rin makalimot sa akin. Nakangiti ka pa. Sa mata ko. Para kang basura. Matigas ang ulo. Mula ngayon, siya na ang akin. Ikaw ay titingin lang ng walang magawa. Sige, kahit ano pa. Kung hindi mo susundin ang payo ko, maghihintay ka na lang nasaktan ka sa loob ng bahay pagkatapos ng kasal. Maghintay kang mas masahol pa sa kamatayan. Song Sheng Sheng. Paano ako magkakaroon ng ganitong anak na babae? Mag-aasawa na ang kapatid mo. Sinasumpa mo pa siya. Bilisan mo at ilabas ang silver. Aalis na ako agad. Nakita lang kita. Naiirita na ako. Kailangan ng pera. Wala. Pero gusto mo bang makipag-away? Handa akong makipagsabayan sa iyo. Ikaw. Kaya mo bang saktan ang nanay mo? Umalis ka na. Umalis ka na. Ikaw na. Umalis ka. Tama na. Hinahanap ako para sa pera. Nabaliw ka ba? Lahat ay nagiging masama. May nangyaring masama sa boss. Anong nangyari? Narinig ko na ang leader ay nasugatan ng malubha habang nagsasagawa ng misyon. Hindi mo ba sinabi sa akin na makakabalik ka ng ligtas? Bakit sinungaling ka pa rin sa salita? Fu Cheng, gisingin mo ang sarili mo. Fu Cheng, gisingin mo. Huwag mong iwanan mag-isa ako. Fu Cheng. Gusto mo bang sabihin? Nakita mo na nasa puso ko ang ikaw. Kasama ang ating munting pamilya, kaya natural lang na. Lalong tumitibay ang pag-ibig ko sa'yo. Alam mo na nga, tanong ka pa. Tatanungin ko lang, hindi ba pwede? Punong bayan, sinasabi mo ba na sa nakaraang buhay ko, ay nakabuo ako ng kabutihan? Sa buhay na ito, hindi lang ako nakapasok sa universidad, pati ang pinakamamahal ko ay nasa tabi ko. Sobrang saya ko talaga. Sheng Sheng.
Nakatakot ka sa akin. Akala ko patay ka na. Hindi na kita makikita. Pasensya na. Ako ang nangako na hindi natupad. Hindi ako nakabalik ng ligtas. Sandali. Saan ang sakit? Nakikita kitang umiiyak, nasasaktan ako. Anong oras na? Nandito ka pa rin sa pagbibiro. Sige na. Walang iiyak mula ngayon. Naiintindihan mo ba? Nakakainis talaga. Lahat tayo ay natalo na naman. Nagpusta ka na naman. Nagpusta ako. Ano bang masama sa pagsusugal? Pera sa bahay. Halos naubos mo na sa pagsusugal. Gusto mo bang pagsaluhan natin ang hangin? Ako. Hindi ba't para sa pamilyang ito ang lahat ng ito? Umaasa sa sugal para kumita. Parang nababaliw ka na. Kaya pala hindi ka gusto ni Song Sheng-sheng. Sasaktan mo ako. Kapag hindi pinagsasampal ang babae, akala mo ay pwede na. Tama si Song Sheng-sheng. Talaga namang ikaw ay isang lalaki ng karahasan sa tahanan. Sana'y nakinig na lang ako sa kanya. Walang kwentang usapan. Wala na akong pera. Bigyan mo ako ng pera. Bakit naman kita bibigyan ng pera? Ikaw na ingay na babae. Simula nung nakasama kita, hindi pa ako nanalo sa sugal palabas. Hindi ako humihingi sa iyo ng pera. Wala akong pera. Kung ganoon, papatayin kita. Simula nang ikasal tayo. Hindi mo na inaalagaan ang tahanan na ito. Araw-araw, puro pagkain, inumin, at sugal na lang. Lahat ng ito, pinuno ko na ng kung ilang butas. Saan pa ako magkakaroon ng pera? Walang pera. Kung ganun, papatayin kita. Ikaw, walang hiya. Naglakas loob kang ganyan sa akin. Makikipaglaban ako sa'yo. Shen Jishu. Naglakas loob kang saktan ng anak ko. Xiaoming, ayos ka lang ba? Nanay, ayaw ko nang mabuhay. Tama si Song Sheng-sheng. Si Shen Jishu ay talagang isang lalaking marahas. Sabi mo, pagkatapos ng kasal, bibigyan mo ako ng dote. Hindi mo man lang ito ibinigay. Okay na sana. Ngayon, pinapahirapan mo pa ang anak kong babae. Siya ang asawa ko. Gusto kong makipag-away. Makipag-away ako. Gusto kong magmura. Magmura ako. Buisit na bagay. Anak na babae. Mama, dadalhin kita palayo sa lugar na ito. Matandang bagay. Mama. Kahit ang ginan mo, naglakas loob kang saktan. Nasira ka na ba? Sino ang nagsabi sa'yo na makialam? Paano tayo makakawala dito? Iyang malas na bituin na yan. Naging dahilan para mangutang ako ng malaki. Mula ngayon. Lalabas kayo at kikita, magtatrabaho, mang-mold up, o magbenta kahit ano basta makakaraos. Kailanman ako kumita ng sapat na pera, doon ko kayo bibitawan. Ganitong walang hiya na salita, kaya mong sabihin. Hindi ako sang-ayon. Kung ganoon, papaluan ko kayo hanggang sumang-ayon kayo. Kung alam ko lang na darating ang araw na ito, dapat sana ay nakinig ako kay Song Sheng-sheng. Sobrang nagsisisi ako. Mag-ingat, mainit. Bakit ka nakatingin sa akin? Ang asawa ko ay talagang maganda. Akala mo ba'y nakakita ka ng kayamanan? Oo nga. Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Sinasabi ko ang totoo. Sheng-sheng. Sa panahong ito, inaalagaan mo ako. Kapag gumaling na ako ang mag-aalaga sa'yo. Kaya dapat mong pagsumikapan, dahil malapit na, kailangan na kitang alagaan. Anong ibig sabihin nito? Naintindihan mo na ba? Ikaw ay nagkasakit. Malala ba? Hindi ka ba pwedeng mag-isip sa ibang bagay? Sa ibang aspeto? Sigurado ka ba? Magiging tatay na ako. Tama ang sagot. Napakabuti. Sheng-sheng. Sisikapin ko na alagaan ng mabuti ang ating anak at ingatan ka. Magiging tatay ka na. Nervyoso ka ba? Sasabihin kong hindi ako kinakabahan, pero hindi totoo. Sa wakas, ito ang unang pagkakataon. Kinakabahan din ako. May mga sikreto sa pagsusulit. Siguro may mga sikreto rin sa pagpapalaki ng bata.
Salamat sa paalala. Kailangan kong pumunta, magtanong sa mga tita sa bakuran. Pagkatapos, alista ang lahat ng mga natutunan niya tungkol sa pagpapalaki ng mga anak sa maliit na notebook. Talagang matalino ang asawa ko.